Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash. As of 11 AM bulletin ng Pag-asa, lumakas pa ang Tropical Storm Christine at namata nito sa silangan ng Virac, Catanduanes. Kumikilos ito ngayon pa west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Malawak ang ikot ng hangin at bagyo na nakakaapekto sa Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Habang makakaranas na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang ibang bahagi ng Visayas, pati sa bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Cagayan Valley at Cordillera. Mataas ang banta ng malawakang pagbaha at landslide, kaya lumikas na kapag inutos ng inyong barangay at disaster officials. Huwag kalimutang bitbitin ang inyong go bag. Sa kaugnay na balita, naka-double alert at kasalukuyan ng kumikilos ang iba't ibang sangay ng Philippine Red Cross sa mga pagbahang dala ng Tropical Storm Christine. Lahat ng rescue vehicles, food trucks, water tankers at mga ambulansya ay nakamobilize sa mga lugar na nakataas ang bagyo. Sabi ni Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon, maging alerto at handa sa bagyong Christine. Ang Philippine Red Cross ay handang tumulong pero kailangan tulungan din ang inyong mga sarili para sa inyong kaligtasan. Ang Operation Center ng PRC ay 24 oras tumatanggap ng mga tawag tungkol sa rescue at ibang emergency concerns. Tumawag lang sa PRC Hotline 143. Sa kabila ng paghahanda sa bagyong Christine, nagpadala ng tulong ang Philippine Red Cross Manila Chapter sa Mary Childs Hospital nang masunog ang stockroom nito bago mag-alas 7 ng umaga ng October 22. Nag-dispatch ng fire truck at mga bumbero para apulahin ang sunog na umabot sa second alarm. At nagpadala rin ng ambulansya at first aid responders para alalayan ng mga pasyente mula sa second floor at third floor ng ospital. Nasunog naman ang tinatayang 100 kabahayan sa Sitio Paraiso, Barangay Panapaan sa Bacoor, Cavite, Lunes ng gabi. Ang PRC Cavite Chapter ay nag-dispatch ng 2 ambulansya na may mga first aid responders at staff kung saan nakapagbigay sila ng paunang lunas sa mga individual na nagtamo ng minor injuries. Base sa report, nasa 138 na pamilya o nasa 700 na individual ang naapektuhan ng sunog. Sa kasalukuyan, nasa mga evacuation center sa Barangay Panapaan 5 Covered Court at JS Subdivision Barangay Dulong Bayan Covered Court ang mga nasunugan. Sabi ni PRC Chairman Gordon, nakahanda ang Philippine Red Cross na maglingkod at magbigay ng mabilis na tugon sa anumang sakuna, kahit pa ito ay magkakasabay na nagaganap. Ang lahat ng asset ng Philippine Red Cross ay laging nakaantabay sa mga kalamidad at ang malawak nitong network ng mga volunteer ay laging handa anumang oras. Patuloy ang operasyon at dekalidad na serbisyong handog ng Philippine Red Cross Hemodialysis Center sa ating mga kababayang may kidney disease. Sa pinakahuling tala ng PRC nitong October 21, kasalukuyang may 24 na active patients ang Hemodialysis Center at patuloy ang pagtanggap ng mga pasyenteng nangangailangan ng kidney treatment. Umabot na sa 3,070 na dialysis treatment ang naisagawa ng PRC sa taong ito, na inaasang darami pa sa mga susunod na buwan kaugnay ng pagtaas ng bilang ng may kidney disease. Sa kasalukuyan, mayroon ng 23,452 dialysis treatment ang naisagawa mula noong 2019. Ayon kay PRC Chairman and CEO Dick Gordon, hindi linya ng PRC ang dialysis, ngunit nagpatayo ang organisasyon ng dialysis center para mas marami ang matulungan ng Red Cross. Dagdag pa ni Chairman Gordon, welcome ang mahihirap na pasyente sa PRC Hemodialysis Center dahil libre ang serbisyo dito para sa kanila. Sabi naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, kompleto at state-of-the-art ang dialysis machines ng PRC, kaya nakakasigurong mahusay ang serbisyo ng dialysis center. Bukas ang Hemodialysis Center tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Matatagpuan ang PRC Hemodialysis Center sa Radial Road 10, Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Maaaring tumawag sa 8527-6658 at 0976-530-1414
1092 o mag-email sa prchemodialysis@redcross.org.ph. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode! Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung meron kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mo mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash.